Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1946, Ninuno si Tian. Nanigas ang mukha ng dakilang emperador. Tumingin siya sa silweta sa kalangitan. Guro, nakita mo ito, napakamayabang ni Lin Feng, pinatay niya ang mga tao ng aking angkan. May kailangan tayong gawin. Estudyante si Lin Feng dito, pumunta ka dito, kasalanan mo. Kapag umatake ka ulit, papatayin kita. Malamig na sabi ng cultivator sa langit. Napagtanto ng malalakas na cultivator ng Kei Clan at ng Yin Clan na wala na silang magagawa ngayon. Hindi nila ma-atake si Lin Feng sa loob ng unibersidad. Napagtanto ng unibersidad na napakalakas ni Lin Feng noong lumaban siya kay Ji Chang, at ayaw nilang mawala siya. Sige, aalis na kami. Sabi ng malakas na cultivator ng Yin Clan bago siya sumigaw. Yin Yu, lumabas ka na. Natigilan si Yin Yu sa loob ng palasyo ng may pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Lin Wuxiang at sinabing, "Utong anak, alis na ako. Huwag ka nang bumalik sa kanila. Manatili ka rito, wala silang gagawin sa iyo." Sabi ni Lin Wuxiang, hinawakan ang kanyang kamay. "Silly boy, minamaliit mo sila. Sa tingin mo makakatakas tayo." Sabi ni Yin Yu, nakangiti at umiling. "Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakasal kay Pei Dongqing. Mas gusto kong mamatay kaysa pakasalan siya." Pagkatapos, binitawan niya ang kamay ni Lin Wuxiang at tumakbo palabas. Sinabi niya sa mga taong iyon, "Gusto kong pumunta dito. Sarili kong desisyon iyon. Ngayon, babalik ako sa iyo." Tara na, hinawakan ng isa sa kanila ang kamay niya at hinayla siya pasunod sa kanila habang paalis sila. Habang lumilipad palayo, lumingon si Yin Yu at ngumiti kay Wuxiang. Sabi niya, "Batang tanga, huwag kang malungkot." "Little Yu." Sigaw ni Lin Wuxiang. Ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapatla. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas, at napakagat sa labi niya na halos damyugo siya. Hinampas ni Lin Feng ang mga balikat ni Lin Wuxiang. Tumingon si Lin Wuxiang, namumula ang mukha, sumisigaw ng, "Kuya." Napakahina ang pakiramdam ni Lin Wuxiang. Siguro sa sandaling iyon, naunawaan niya sa unang pagkakataon kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang kapangyarihan. Walang mangyayari kay Little Yu. Matigas na sabi ni Lin Feng. Para kay Lin Wuxiang, ito ay isang karanasan. Dati ay pakiramdam ni Lin Feng na walang kapangyarihan sa lahat ng oras sa nakaraan, at siya ang naging paraan dahil sa kanyang mga karanasan. Hindi maaaring lumaki si Lin Wuxiang sa isang magiliw at masunurin na kapaligiran. Kailangan niyang dumaan sa mga paghihirap para lumakas. "Lin Feng, sumama ka sa akin sa Celestial Mountain." Sabi sa kanya ng cultivator sa langit. Tumanggo si Lin Feng at sinundan ng ilusyon patungo sa mga celestial na bundok sa di kalayuan. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Lin Feng sa ipinagbabawal na lugar ng unibersidad. Tinawid nila ang isang misteryosong ambon, at nakita ni Lin Feng ang maraming celestial na bundok sa paligid niya. Sa wakas, nakarating sila sa isang bundok na walang palasyo o kastilyo, isang malakas na cultivator lamang na nakaupong nakakrus ang paa. Ang malakas na cultivator ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Siya ay kapareho ng ilusyon na lumitaw sa kalangitan at humantong kay Lin Feng dito. "Pagbati, guro." Sabi ni Lin Feng, yumuko sa harap ng matanda. Kahit na matanda na siya ay parang kasing lakas ng dragon o tigre. Ang kanyang katawan ay patuloy na sumisipsip ng chi, at ang kanyang sigla ay hindi kapanipaniwala. Ang ganitong uri ng mga tao ay kailangan lang sumigaw at maaaring patayin ang buong lungsod. "Lin Feng, gamit ang mga alaala ng iba, napanood ko ang laban mo kay Ji Chang sa araw ng kanyang champion ceremony. Bilang isang katamtamang antas na emperador, kontrolado mo na ang daw ng buhay at kamatayan, ikaw ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator at kayang lumaban sa buong grupo ng mga tao, na nagpapahiwatig na ikaw ay napakatalino din. Sa mga tao sa henerasyong ito, ikaw lang siguro ang makakalampas kay Ji Chang." Nakangiting sabi ng matanda, "Ito ay isang hindi kapani-paniwalang papuri. Salamat, Master. Kahit champion si Ji Chang, siguradong malalampasan ko siya." Mahinahong sabi ni Lin Feng. Matalim ang mga mata ng matanda, at humagalpak siya ng tawa. "Sige, ang mga kabataan ay kailangang maging ambisyoso at determinado. Isa ako sa mga ninuno ng unibersidad, Ancestor Shi Tian. Gusto mo bang maging alagad ko?" Nang marinig siya ni Lin Feng, nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy si Ancestor Shi Tian. "Sa Champion University, mayroong 8 ancestors. Lahat tayo ay may iba't ibang kaparihan. Narinig ko na pinalampas ni Zhu Tian ang kanyang pagkakataon sa iyo, at si Zuan Tian at ang iba pa ay hindi bagay sa iyo. Dapat kang maging alagad ko, ito ang pinakamabuting bagay para sa iyo. Sino ang pumupuna sa akin?" Sabi ng malakas na boses ng mga sandaling iyon. Sumilip si Ancestor Zuan Tian at dumating sa harap ni Ancestor Shi Tian. "Buddy, wala kang respeto. Sinabi namin na maghihintay kami, at ngayon hindi mo tinutupad ang iyong pangako. Isa kang sinungaling." "Nagiging honest lang ako. Hindi ako sinungaling." Matayog na tinanggihan ni Ancestor Shi Tian. "Sa tingin mo mas mahina ako sa'yo. Gusto mong subukan at lumaban." Galit na hinamon ni Ancestor Zuan Tian. "Subukan natin. Hindi ka lumaban ng 12 taon, tingnan natin kung gaano ka naging matatag." Sabi ni Ancestor Shi Tian, tumayo. Biglang nagbago ang lahat.
Ang hangin ay nagsimulang sumipol, ang mga ulap ay lumitaw, at isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip habang ang langit ay tila dumidiin pababa. Napakagaling. Mga guro, sabi ni Lin Feng, ngumiti ng pilit. Tumingin ang dalawang ninuno kay Lin Feng. Lin Feng, matagal na kitang napansin, maging alagad ko. Hindi ako katulad niya, hindi ako pumupuna ng mga tao sa likod nila. Sabi ni Ancestor Zuan kay Lin Feng. Mga master, ang mga cultivator ay kailangang umasa sa kanilang sarili. Ang mga guro ay gabay lamang, at ang aking landas ay iba sa iyo. Nagpapasalamat talaga ako sa inyong dalawa. Kung pareho kayong pumayag na magbigay sa akin ng ilang mga tip paminsan-minsan, lubos na akong magiging masaya. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Nagulat ang dalawang ninuno. Lin Feng, bihira talaga ang ganitong pagkakataon. Maraming tao ang hindi pa nakikita sa amin. Sabi ni Ancestor Shi Tian kay Lin Feng. Naiintindihan ko, tumanggaw si Lin Feng. Nanatiling tahimik ang dalawang ninuno ng ilang segundo. Pagkatapos, tumawa si Ancestor Zuan Tian at sinabing, "Sige, bata. Maaari ka naming gabayan pareho. Pero ang gusto mo ng dalawang guro, hahaha. Matako ka ng walang kasiyahan. Napakatalino mo, master." Natatawang sabi ni Lin Feng. Ang mga ninuno ay talagang mabait. Lin Feng, bumalik ka. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang pumunta at hanapin ako. Sabi ni Ancestor Shi Tian kay Lin Feng. Maraming iniisip si Lin Feng, ngunit umalis siya sa ngayon. Naunawaan ni Lin Feng na mayroon siyang impluwensya sa Champion University ngayon. Kung siya ay naging isa sa mga alagad ng mga ninuno, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan siya, ngunit kung isang tao lamang ang tumulong sa kanya, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Ang lahat ay naiiba sa landas ng paglilinang. Naiintindihan niya ang iba't ibang uri ng lakas at iba pa. Hindi niya kayang sundan ng bulag ang isang tao. Kailangan niyang matuto sa iba't ibang tao at lumakad sa sarili niyang landas. Nagtagal si Lin Feng sa Champion University. Maraming maimpluwensyang grupo sa banal na lungsod ang nagsimulang magtanim ng masasamang intensyon laban sa kanya. Ang Ji Clan, ang Yuan Clan, ang Pei Clan, at ilang tao ng Yin Clan ang nakararami. Lalong namuhi sila sa kanya pagkatapos ng nangyari sa mga ninuno. Sa Ji Clan, magkasama ang pinuno ng grupo at ilang tao. May nagtanong, mayroon ka bang balita mula kay Jijiang? Wala. Hinabol ni Jijiang, Ji Zanyun, at ilang iba pang malalakas na cultivator ng Yuan Clan si Lin Feng at hindi na bumalik. Nakipag-ugnayan ako sa Yuan Clan. Ang ilan sa kanilang mga tao ay namatay, ngunit ang anteng-anteng ni Jijiang pati na rin ang mga anteng-anteng ng ilang iba pang mga tao ay hindi nasira, kaya sila ay buhay pa. Ngunit nawala sila nang hindi nag-iiwan ng bakas. Si Lin Feng lang ang nakakaalam kung nasaan sila. Ang pinuno ng grupo ay mukhang galit na galit at sumigaw. Kailangan nating sirain si Lin Feng. Sa araw ng seremonya ng champion ni Ji Chang, namumukod tangi na si Lin Feng. Maliban kung ang isang taong kapareho ng antas ng paglilinang ay pumatay kay Lin Feng, ang universidad ay magagalit. Hindi sila makapagpadala ng malalakas na cultivator para patayin siya. Naunawaan iyon ng pinuno ng Ji Clan. Kung may kaparehong antas ang pumatay kay Lin Feng, nangangahulugan ito na hindi sapat ang lakas ni Lin Feng. Magalit man ito sa Champion University, hindi bale, wala silang masabi. Ngunit kung ang malalakas na cultivator ang pumatay kay Lin Feng, kung gayon ang sitwasyon ay magiging ganap na naiiba. Ang Pei Clan ay napupuot kay Lin Feng. Makipag-ugnayan kay Pei Donglei. Ang Great Imperial Palace ang namamahala sa Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Makakahanap siya ng paraan para patayin si Lin Feng. Malamig na sabi ng pinuno. Tumanggo ang iba at sinabi ng isa sa kanila. Pupunta ako at kontekan ng Pei Clan. Ipapaalam nila kay Pei Donglei. Si Lin Feng ay mayabang at isinasaalang-alang ang lahat at lahat ng bagay na hindi niya napapansin, dapat siyang mamatay. Noon, hindi kilala si Lin Feng sa Champion University at bigla siyang sumikat dahil sa isang laban. Siya ay patuloy na lumalakas at lumakas, at mas sikat. Sa sandaling iyon, nakatutok lamang siya sa dalawang bagay. Kung ano ang ginagawa ng Yin Clan at cultivation. Kailangan niyang maghanda para sa Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1947, Pakikipagkompetensya. Sa banal na lungsod, mayroong isang banal na bundok na napapalibutan ng isang misteryosong enerhiya. Sa di kalayuan, hindi kalayuan sa bundok, may patag na lupain, na bumubuo sa gitnang bahagi ng banal na lungsod. Ito ay napakalawak at inookupahan ng maraming naglalakihang gusali. Mula roon, at lalo na mula sa isang napakalaking gusali, makikita ng mga tao ang banal na bundok sa di kalayuan. Ito ay ang Great Imperial Palace. Ang Great Imperial Palace ay may mahabang kasaysayan sa banal na lungsod. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ito ay umiral ng mas matagal kaysa sa 4 na universidad. Ito ay matatagpuan sa isang dragon vein sa ilalim ng banal na lungsod. Ang mga enerhiya doon ay tila hindi mawawala. Marami sa kanilang mga tao ang yumanig sa buong mundo. Ang Great Imperial Palace ang namamahala sa pagpapasya kung sino ang maaaring nasa Imperial Ranking List. Nakakasilaw ang araw habang nagliliwanag sa mga gusali. Maraming tao ang nakatingin sa direksyon ng bundok. Maraming maliliit na siluwet ang lumitaw sa banal na bundok at sumugod, unti-unting lumilitaw sa larangan ng pangitain ng mga tao.
Sila ay malalakas na cultivator mula sa Great Imperial Palace. Ang ilang mga disipulo mula sa Great Imperial Palace. Nagninangning ang mga mata ng mga tao. Mayroong 9 na tao sa grupo na dumating sa tuktok ng isang hagdanan. Kumaway ang pinuno at lumitaw ang isang napakagandang gintong listahan. Sa listahan, maraming pangalan. Isa sa kanila ay si Ying Cheng. Listahan ng pagraranggo ng Imperial. Maraming tao ang namangha nang makita nila ang listahang iyon. Ang listahang iyon ay isa sa mga pinakatanyag na listahan ng banal na lungsod. Ang Imperial Rankang List, ang listahan ng pinakamalakas na cultivator ng Huangqi layer ng lungsod. Lahat sila ay makapangyarihan at maimpluwensyang mga individual. Ang mga disipulo ng Great Imperial Palace ay mapapabilang din sa Imperial Rankang List balang araw, tulad ng 9 na tao. Noon, nasa Imperial Rankang List sila. Ngayon sila ay naging mga dakilang emperador. Naisip ng karamihan na nakatingin sa 9 na mga disipulo. Lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Feng Shen-tian, Pei Donglei, Ao Yunxiao. Ang 3 cultivator na iyon ay yumanig sa mundo noong mga araw. Kumaway muli ang pinuno ng grupo. Ang Imperial Rankang List ay lumutang sa kalangitan at kumikinang. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Sa tuktok ng hagdanan, sa harap ng 9 na tao, lumitaw ang isang napakalaking mesa. May panulat sa ibabaw nito. Tuwing 10 taon, sa araw ng Pathfinder ng Imperial Rankang List, ang maluwalhating kasaysayan ng lungsod ay muling isinulat. Binibigkas ang isang tinig sa isang solemna at magalang na paraan. Lalong lumakas ang excitement ng mga tao. Lahat sila ay umaasa na ang kanilang mga pangalan ay nasa listahan balang araw. Kahit na maaaring magbago ang listahan anumang oras, ang pinakamalaking pagbabago ay kada 10 taon sa Pathfinder Day ng Imperial Rankang List. Sa bawat pagkakataon, may malalaking bago. Ang lahat ay nanatiling tahimik sa karamihan, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Sa sandaling iyon, nakikita nila ang walang hangganang karagatan ng mga tao, lahat ay nakatingin sa listahan. Ang listahan ay naglalaman ng mga pinaka-hindi kapani-paniwalang cultivator ng banal na lungsod. Kasama rin si Lin Feng sa karamihan. Sina Hao Qinglin, Lin Wuxiang, Meng Qing, at marami pang ibang tao mula sa Tiantai ay kasama niya. Maraming dugo ngayon. Bulong ni Hao Qinglin. Si Lin Feng ay mukhang medyo kalmado. Tiningnan niya ang mga tao sa taas ng hagdanan, ang mga tao mula sa Great Imperial Palace. Lahat sila ay mga henyo mula sa Holy City, sila ay nasa Imperial Rankang List noong nakaraan, at ngayon ay pinamahalaan na nila ito. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Great Imperial Palace ay tumingin sa araw. Tumiti siya at sinabing, "Isang oras pa at magsisimula na tayo." "Bro, Yin Yu," sabi ni Lin Wuxiang, nakatingin sa malayo. Nakikita niya ang malalakas na cultivator ng Yin Clan. Yin Rui, Yin Gutian, at Yin Yu. Kumunat ang noo ni Lin Feng. May kausap si Yin Rui, mukhang masaya sila at patuloy na tumatawa. Sa likod niya ay si Pei Dongqing. Kasama nila ang mga tao mula sa Pei Clan. "Brother Ren," sabi ng pinuno ng Pei Clan. Lumapit sa isang tao ang pinuno ng Pei Clan at Yin Rui at ngumiti. "Tawagin mo na lang akong Tianxing, mga ginoo." Nakangiting sabi ng pinuno ng Great Imperial Palace. Ang 2 taong ito ay parehong mas matanda sa kanya. Ang mga cultivator ay hindi kailangang sumunod sa mga formalidad at manatili sa mga tuntunin, ang paglilinang at lakas ay ang pinakamahalagang bagay, sabi ng malakas na cultivator ng Pei Clan, na tumatawa. 30 taon na ang nakalilipas, nasilaw ka sa araw ng Pathfinder ng Imperial listahan ng pagraranggo. Ikaw ang pinakamahusay. Ang iyong pangalan ay nasa tuktok ng listahan. Naabutan mo na kami, ang galing mo, Ren Tianxi. Maraming tao ang tumingin sa pinuno, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa matatalim na ilaw. Dati si Ren Tianxing ang unang tao sa Imperial Rankang List 30 taon na ang nakalilipas, nakilala na sobrang mayabang. Ngayon siya ay mukhang matalino, mahinahon, at matahimik. Naalala ng maraming tao kung gaano siya kakilakilabot at kalupit. 30 taon na ang lumipas, nahihiya ako. Matiyag ang sabi ni Ren Tianxing. Ang malakas na cultivator ng Pei Donglei ay ngumiti kay Pei Donglei at sinabing, "Donglei, matuto mula sa kanya. Si Donglei ay sobrang galing. Siguradong malalampasan niya ako balang araw." Sabi ni Ren Tianxing, nakangiti kay Pei Donglei. "Brother Ren, pakiusap turuan ang nakababatang henerasyon." Sang-ayon ng malakas na cultivator ng clan. Siya nga pala, pagkatapos ng kaganapan, gagawa si Yin Rui ng pampublikong anunsyo. May magandang balita siya. "Ganoon ba?" Tumingin si Ren Tianxing kay Yin Rui. Tumiti si Yin Rui at tumango. "Brother Ren, bukod pa riyan, pagkatapos ng kaganapan, sana ay makasama si Yin Gutian sa Great Imperial Palace. Sobrang galing niya. Sigurado akong matutulungan mo siyang irekomenda. Narinig ko ang tungkol kay Gutian, mabuti. Pagkatapos nito, dadalhin ko siya sa Great Imperial Palace." Nakangiting sagot ni Ren Tianxing. Ang Great Imperial Palace ay palaging nangangailangan ng higit na kapangyarihan at impluwensya. Ang Yin Clan, ang Pei Clan, at iba pa ay napakalakas. Ang Great Imperial Palace ay masaya na magkaroon ng mga tao mula sa mga hindi kapani-paniwalang grupo. Daldala ng mga tao nang makita ang mga taong iyon na nakangiti at masayang nagkukwentuhan.
Sa sandaling iyon, hinayla ni Lin Wuxiang ang isang mahabang mukha. Ang Yin Clan at ang Pei Clan ay may mahusay na relasyon, hindi ito isang magandang bagay para sa kanya. Tumingin siya kay Yin Yu, na nakatingin din sa kanya. Gayunpaman, napansin ito ni Pei Dongqing. Lumapit siya kay Yin Yu at nanatili sa harapan niya para pigilan sina Lin Wuxiang at Yin Yu na magkatinginan. Sinabi niya kay Yin Yu, "Little Yu, pagkatapos ng kaganapan, ipapahayag ng aking lolo ang mabuting balita tungkol sa atin." Bastos. Malamig na sabi ni Yin Yu. Hinatak ni Pei Dongqing ang mahabang mukha. Tumingon siya at tumingin kay Lin Wuxiang, nakangiti ng malamig at ipinakita sa kanya ang kanyang gitnang daliri. "Papatayin ko ang bastos na iyon." Nanunumpa si Lin Wuxiang ng malamig. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, pinalo ang kanyang mga buto. "Malamig at hiwalay," sabi ng boses sa utak niya. "Sinfang iyon. Kung ganoon kadali kang magalit, paano ka magiging isang mahusay na cultivator?" Tanong ni Lin Fang kay Wuxiang. Bumalik sa katinoan si Wuxiang. Maaari siyang manatiling kalmado pagdating sa ibang mga bagay, ngunit si Yin Yu. "Lin Fang," sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Napansin ni Lin Fang ang isang tao mula sa G-Clan na kumakausap sa kanya. "Nasaan si Zhejiang?" Tanong sa kanya ng leader ng G-Clan. "Paano ko malalaman ang tungkol sa kinaroroonan ng mga miyembro ng iyong angkan?" Panunuya ni Lin Fang. "Pagkatapos ng birthday party ni Yin Rui, sinundan ka ni Zhejiang para makipagpalitan ng pananaw sa cultivation sa iyo, pero nawala siya. May mga namatay din. Pinatay mo sila, tama?" Malamig na tanong ng pinuno ng G-Clan. "Ang mga taong magtangkang pumatay sa akin ay dapat mamatay." Malamig na sabi ni Lin Fang, bago tumalikod. Galit na galit ang pinuno ng G-Clan at mahinang nagsabi. "Napakagaling, Lin Fang, pagsisisihan mo ang ginawa mo. Kaya maaari mong subukang pumatay ng mga tao, ngunit hindi sila makakaganti." Buntong hininga ni Lin Fang. Piling. Sina Ji Chang, Ji Wuyo, at Ji Chang's club ay lahat ay binubuli ang mga tao ni Tiantai, at noon ay walang sinabi ang G-Clan. At kapag ang mga tao ay naging mas malakas at nakaganti o sinaktan pabalik, sila ay nagbanta sa kanila. Hindi nila hinayaang makipagkompetensya ang mga taong kapareho ng henerasyon, palagi silang nakikisali at may pakana laban sa kanila. Ang ilang mga sinaunang angkan ay walang prinsipyo. Ito ay palaging pareho. Kapangyarihan, impluwensya at lakas ang pinakamahalagang bagay sa mundo ng pag-ilang. Kung hindi kumilos si Lin Fang sa araw ng seremonya ng champion ni Ji Chang, ang kahihinatnan ay magiging trahedya para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Siyempre, maaaring baliwalain ni Lin Fang ang lahat ng iyon, nanatiling maingat at nakalimutan ang tungkol sa mga taong iyon. Pwede na siyang sumuko, pwede na siyang tumigil sa pakikipagkompetensya. Maaari siyang tumigil sa pagiging mas malakas. Ngunit hindi iyon ang personalidad ni Lin Fang. Handa siyang mamatay para sa kanyang paniniwala, at maging mas matatag. Ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List ay tungkol din sa pakikipagkompetensya. Tanging ang pinakamahusay na henyo lamang ang mauuna, at kailangang damanak ang dugo. Baka mas lalong masaktan ni Lin Fang ang mga grupo ngayon. Baka mamatay din siya. Pero hindi siya susuko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1948, Imperial Ranking List Top 10. Sa di kalayuan, may dumating na grupo ng mga tao, umiihip ang malakas na hangin sa paligid nila. May sumulpat sa unahan at lumapag sa stage. Isang binata ang bumaba mula sa langit at tumingin sa mga tao ng Great Imperial Palace sa taas ng hagdanan. "Magsimula na tayo." Tumingin sa kanya si Ren Tianxing at tumango. Nagsimulang gumalaw ang siyam na cultivator, at dumaong sa napakalaking entablado sa siyam na magkakaibang lugar. Gumawa sila ng ilang mga handsil at sabay-sabay na itinaboy ang kanilang kapangyarihan sa entablado. Lumiwanag ang entablado, lumilitaw ang mga marka sa lahat ng dako. Ang mga magagaan na sinag ay bumagsak sa kalangitan, na hinihila ang mga halijing may maraming ukit sa mga ito pataas mula sa lupa. Celestial Imperial Pillars. Nagningning ang mga mata ng mga tao. Mayroong 100 mga haligi, na kumakatawan sa daang tao ng Imperial Ranking List. Sa sandaling ito, ang dambuhalang entablado ay nakasisilaw sa lahat. Ang siyam na cultivator ay bumangon sa himpapawid at bumalik sa tuktok ng paglipad ng mga hagdan. Sinabi ng isa sa kanila, "Lahat, mangyaring pumunta sa Celestial Imperial Pillars, ang iyong ranggo ay nakaukit na sa kanila." Nang marinig iyon ni Lin Fang, tumingin siya sa malayo. Sa katunayan, sa mga haligi, mayroong maraming mga pangalan na tumutugma sa daang tao na nasa Imperial Ranking List. Tumiwanag ang mga ilaw na pilak. Tumalon si Yin Gutian, na sinundan ng marami pang iba. Lahat sila ay damapo sa mga haligi. "Yin Gutian, ngayon, titingnan namin kung uunlad ka," malakas na sabi ng isang tao. Isang malakas na cultivator na nakasuot ng gintong baluti ang tumalon at naging isang nagniningning na gininto ang sinag. Agad siyang tumalon sa ikasyam na Celestial Imperial Pillar bilang ikasyam na cultivator sa Imperial Ranking List. Siya ay mula sa Huangjin Clan, ang kanilang espesyalidad ay gininto ang enerhiya. Ang espesyalidad ng Yin Clan ay Silver Energy. Kaya tinawag silang Golden at Silver Clans, at matagal nang magkaribal. Ang cultivator mula sa Golden Clan ay si Jin Xingzi. Nandito rin si Wang Zong. Nakita ng karamihan ang ikasampung tagapagsaka ng Imperial Ranking List, si Wang Zong.
Siya ay mula sa Noble Fang Tian clan. Isa itong makapangyarihang angkan sa banal na lungsod. Kinokontrol nila ang iba't ibang spell na may kaugnayan sa depensa at baluti, at napakalakas. Pinagmasdan ng karamihan ng lahat ng mga henyong iyon na umangat sa hangin. Tiningnan ni Lin Fang ang lahat ng malalakas na cultivator. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Nang siya ay kara-rating pa lamang sa banal na lungsod, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa unibersidad, at pagkatapos ay napunta siya sa impyerno. Ngunit ang banal na lungsod ay isa sa tatlong pangunahing lungsod ng Dark Knight region. Ang mga sekta at angkan ng banal na lungsod ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga nasa malalawak na Celestial Ancient City. Mayroong napakaraming makapangyarihang mga angkan sa banal na lungsod, at marami ring mga tao mula sa mayayamang dayuhang pamilya. Ngunit hindi sila mas marami kaysa sa malalakas na cultivator ng banal na lungsod. Sa sandaling iyon, biglang bumaba ang temperatura nang lumitaw ang mga snowflake. Isang grupo ng mga kabataan ang dumating sa mabagal at engrandi na paraan habang ang karamihan ay nagbubuntong hininga at nakatingin. Ang mga binata ay sobrang gwapo at ang mga kabataang babae ay napakaganda at parang mga celestial na nilalang. Lahat sila ay mukhang napakalakas din. Maraming tao ang humanga sa kanila dahil sa kanilang panlipunang background. Masyadong. Ang kanilang pinuno ay lumitaw at tumalon sa ika-6 na Celestial Imperial Pillar. Si Zhu Shenfeng mula sa Snow Clan, ika-6 na cultivator sa Imperial Rankang List, bumalik siya. Ang mga tao ay tumangala kay Zhu Shenfeng, ang kanilang mga mata ay kumikislap. Nasa likod niya ang isang malakas na cultivator ng Snow Clan. Tumingin siya sa malayo at napansin sina Meng Qing at Lin Feng sa karamihan. Ayan, mariing sabi ni Zhu Fan. Ang mga mata ni Zhu Shenfeng ay puti ng nyebe, na parang nagyelo. Nakatitig siya kina Meng Qing at Lin Feng. Galing ka man sa Snow Clan o hindi, sasama ka sa akin pagkatapos ng Pathfinder Day ng Imperial Rankang List. Walang pakialam ngunit matatag na sabi ni Zhu Shenfeng kay Meng Qing. Hindi na niya muling tiningnan si Lin Feng. Kahit na ang mga taong ito ay nasa labas ng Snow Clan, ilang tao ang nang ahas na labanan sila. Kailangang kumilos si Lin Feng bago sila. Sobrang lakas niya, mas malakas kaysa sa akin. Bulong ni Lin Feng sa sarili. Si Zhu Shenfeng ay ang ika-6 na cultivator ng Imperial Rankang List. Siya ay tunay na malakas. Ang unang 23 tao ng Imperial Rankang List ay nasa tuktok ng Huangqi layer. Halos wala silang mga kaaway sa parehong antas ng paglilinang. At ngayon ay ang Pathfinder Day ng Imperial Rankang List, may mga bagay na magbabago. Pupunta ako, sabi ni Lin Feng, tumanggo sa mga taong kasama niya. Tumalon si Lin Feng sa ika-25 na haligi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit binago ng Great Imperial Palace ang kanyang rangkang noong mga nakaraang araw. Ang lalaking iyon ay si Lin Feng. Isang taon na ang nakalipas, sumikat siya dahil nakalaban niya si Ji Chang sa araw ng champion ceremony niya. At noon siya ay naging katamtamang antas na emperador. Napaka-talented niya. Napaka-talented niya pero hindi siya mananalo laban Ji Chang. Ang pagkakaiba ng antas sa pagitan nila ay masyadong malaki. Ang kanyang lakas ng daw ay hindi kasing husay ng kay Ji Chang. Narinig ko na gusto siyang patayin ng Ji Clan ngayon. Iniisip ko kung mangyayari ba ito o hindi. Maraming tao ang nakakilala kay Lin Feng, sikat na siya ngayon. Kapatid na Lin Feng, matagal nang hindi nagkikita. Mukha kang marangal gaya ng dati. Sabi ni Chu Chun Qiu kay Lin Feng. Si Chu Chun Qiu ay nakasuot ng magagandang damit, siya ay mukhang isang maharlika at tumanggo kay Lin Feng. Brother Chu, isa ka ng high-level na emperor at ikaw ang ika-20 cultivator sa Imperial Rankang List. Sigurado akong mapupunta ka sa top 5 ngayon. Sagot ni Lin Feng sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Chu Chun Qiu, itinaas niya ang manggas at masayang ngumiti. Tingnan natin ang tungkol dyan, Brother Lin. Nagbago na si Chu Chun Qiu. Naisip ng ilang estudyante ng Celestial Godly University. Mas marangal ang itsura niya ngayon. Maraming bagay ang magbabago ng husto ngayon. Nagsindi ang mga makikinang na ilaw. Tumingin si Ren Tianxing sa mga cultivator sa mga haligi at sinabi. Shi Yunfeng. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Ang mga tao ay nakatingin sa malayo at nakita ang mga naglalakihang monolith na gumagalaw patungo sa entablado. Ang mga monolith ay lumapag sa entablado at pinagsama-sama. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang dambuhalang taong bato. Mukha itong buhay na buhay habang nakailang hakbang, yumanig ng husto ang entablado at kumaluskod sa ilalim ng mga paa. Tumalon ang taong bato sa ika-5 Celestial Imperial Pillar, at nagsimulang manginig ng marahas, nagsimulang mahulog ang mga piraso ng bato sa kanyang katawan. Sa huli, kasing tangkad lang siya ng normal na tao, pero mukha pa rin siyang estatwa. Ang ika-5 cultivator ng Imperial Rankang List ay si Shi Yunfeng, isang inapo ng Stone King. Buddhist warrior. Ipinahayag ng isa pang boses. Nagliyab ang mga banal na ilaw. Lumitaw ang mandirigmang Budista, na paliligiran ng nakasisilaw na gintong mga ilaw at isang nakakatakot na nakikipaglaban na Chi. Siya ay mula sa Canaan Buddhist clan, isang angkan na mahilig makipaglaban. Ang Buddhist warrior ay ang pang-4 na cultivator ng Imperial Rankang List. Pagkatapos niya, isang masama at malamig na hangin ang nagsimulang umihip. Ramdam na ramdam ng karamihan ng lamig, tumagos ito hanggang sa kanilang mga buto at kaluluwa. Isang mabangis na multo ang lumitaw sa langit, na naglalabas ng mga pangil at mga kuko.
Ito ay naging isang binata na nakaitim na damit. Napakaputlo niya, na para bang wala siyang dugo. Parang multo. Nakarating siya sa ikatlong Celestial Imperial Pillar. Hades Gili, kilala niya ang Ghost Sutra, nagsasanay siya ng Ghost Cultivation. Kapag pumatay siya ng tao, walang dugo. Siya ang pangatlo sa Imperial Rankang list. Siya ang pinakamasamang cultivator sa nangungunang 10. Walang gustong lumaban sa kanya, masyado siyang delikado. Chismis ng karamihan nang makita nila ang binata. Mukha siyang totoong multo, parang Death Reaper. Ang Ghost Sutra ay isang nakakatakot na libro na naglalaman ng masasamang kasanayan at diskarte, at ang taong ito ay may likas na Ghost King body, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makabisado ang Ghost Sutra. Mayroon lamang siyang multo na si Chi, hindi isang haring Chi. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip sa kalangitan, ang lupa at langit ay naglabas ng mga sipol at umuungal sa dumadagandong na galit. Ang mga tao ay natuwa at nakatingin sa malayo sa pag-asa. Lumitaw ang mga ulap at ang malakas na hangin ay umuungol sa itaas nila. Ang mga ulap ay nagkondense at naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Parang guguho ang lupa at langit. Ang kulog ay umalangaw, minsan, 2 beses, niyanig ang lupa at langit, gumugulong sa mga ulap. Sa wakas, lumitaw ang 2 silweta. King Cheng, Ji Chang. Nagninangning ang mga mata ng mga tao. Iyon ang 2 kampyon ng banal na lungsod, ang 2 cultivator sa tuktok ng Imperial Rankang list, ang pinakamalakas na cultivator ng Huangqi layer sa Holy City. Hindi pa nga nagsisimula ang event, nag-aala sila. Ang 2 cultivator ay tila nasa malayo, ngunit nang sila ay gumalaw, isang dambuhalang karagatan ng mga enerhiya ang lumitaw at agad silang lumitaw sa harap ng karamihan bago dahan-daang bumaba mula sa langit. King Cheng, Ji Chang, gusto kitang tanungin tungkol sa iyong landas sa araw ng Pathfinder na ito. Sabi ni Gili sa masamang paraan. Sina Ji Chang at Ying Cheng ay parehong tumingin sa kanya. Hindi ka multo o tao. Sabi ni Ying Cheng, itinaas ang kanyang manggas at dumaong sa unang Celestial Imperial Pillar. Siya ay tumingin kahanga-hanga at o-inspiring. Lumapag si Ji Chang sa pangalawang haligi. May mga hindi pa dumarating. Marahil ay naglalakbay pa sila, marahil ay namatay sila sa ibang bansa at walang nakakaalam tungkol dito, kaya may ibang mga tao na kailangang palitan sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1949, ang daan ay mahirap. Sa tuktok ng hagdanan, ang 9 na cultivator ng Great Imperial Palace ay tumingin sa langit bago sinabi ni Ren Tianxing. Oras na, ang mga taong hindi nakarating ay mabubura sa listahan. Kung babalik sila, kailangan lang nilang hamanin ang henyo na pumalit sa kanila sa Imperial Rankang list. Ngayon, sino ang gustong palitan sa kanila? Biglang naging magulo ang kapaligiran. Ang mga taong iyon ay wala doon, ngunit maaaring ito ay pansamantala lamang. Nang sabihin niyon ni Ren Tianxing, maraming tao ang tumakbo patungo sa walang laman na Celestial Imperial Pillars. Gayunpaman, unang dumating, unang nagsilbi. Mabilis, mayroong mga tao sa bawat Celestial Imperial Pillar. 100 tao, 100 kahanga-hanga at kahangahangang mga tao. Brother Feng, ikaw ang namamahala sa unang yugto. Sabi ni Ren Tianxing kay Feng Shen티an. Tumango si Feng Shentían at bumangon sa ere. Tumingin siya sa mga tao at sinabing, ilang tao pa rin ang gustong makipagkompetensya para sa championship. Susubukan ko, sabi ng isang tumalon pasulong. Susubukan ko rin. Sigaw ng iba. Pagkaraan ng maikling panahon, maraming tao ang tumalon pasulong. Si Dugu the Winner, Lang Ye, lumabas silang lahat, isip ni Lin Feng. Kumikislap ang kanyang mga mata. Si Dugu the Winner ay may makajos na imprint king body, at si Lang Ye ay may world king body. Sa parehong pagkakaroon ng mga king body, kahit na sila ay mga katamtamang antas na mga emperador, hindi sila may kukumpara sa mga ordinaryong katamtamang antas na mga emperador. Kasabay nito, lumingon si Lin Feng at tumingin sa mga tao ni Tian Tai. 2 tao ang lumabas sa grupo, sina Jianmang at Hao Qinglin. Malakas talaga si Jianmang. Siguradong mararanggo siya sa Imperial Rankang list. At naiintindihan ni Hao Qinglin ang reincarnation na lakas ng Dao. Dapat din siyang makakuha ng ranggo, sa isip ni Lin Feng, nakangiti sa sarili. Hindi alam ni Lin Feng kung gaano kalakas si Dugu the Winner at si Lang Ye, dahil matagal na niya silang hindi nakilala. Kahanga-hanga ang pagunlad ni Chu Chunkyo. Isa na siyang mataas na antas na emperador at kontrolado niya ang lakas ng sky-absorbing Dao. Siya ay napakalakas at itinuturing na isang maalamat na cultivator sa Celestial Godly University. 13 tao ang gustong makipagkompetensya para sa championship at palitan ng iba. Daldala ng mga tao, kumikislap ang kanilang mga mata sa pag-asa. Gaya ng inaasahan, magiging masaya ang Pathfinder Day ng Imperial Rankang list. May mga taong bumangon, may mga taong namamatay, ngunit sa lahat ng mga malalakas na cultivator ay kailangang hanapin ang kanilang landas. Maaari silang makipaglaban hanggang mamatay para dyan at walang sino man ang maaaring makisangkot. Sabi ni Feng Shentían, na nagpakawala ng matulin na espada na si Chi. Walang umimik. Nanatili doon ang 13 cultivator. Tiningnan sila ni Feng Shentían at sinabi, ngayon, kung gusto mong hamanin ang mga nasa tuktok ng Imperial Rankang list, gawin mo. Kung matalo mo sila, aalisin sila sa listahan.
Hindi pa namin nahanap ang aming landas, kung kami ay maalis ng mga taong nasa ilalim ng listahan, hindi namin mahahanap ang aming path. Sabi ng isa sa kanila ng mabagal. Kung maalis tayo ng mga taong nasa ilalim ng listahan ng ranggo, wala itong silbi. Mabagal na sabi ng isa pa. Nagulat si Linfang. Akala niya ay susubukan agad ng mga taong iyon na mapunta sa tuktok ng listahan, ngunit hindi gumalaw ang 13 tao. Naisip nila na kung hindi nila kayang harapin ang iba na hindi mataas sa listahan ng rangkang, walang silbi ang pagpunta sa tuktok ng listahan. May nakakaintindi kay daw. Sabi ni Fang Shantian, nakatingin kay Hao Qinglin at sa iba pa. Hindi pinakawalan ni Jian Mang ang chi. Naglakad lang siya pasulong na walang pakialam. Maraming tao ang nagulat. Ang taong ito ay bulag. Pangalan. Naiintindihan mo ba ang daw? Tanong ni Fang Shantian. Jian Mang, light daw. Mahinahong sagot ni Jian Mang. Maraming tao ang namangha. Light daw. Tumingin si Fang Shantian sa iba at mahinahong sinabi. Sino pa ang gustong sumama? Ang pagkatalo laban sa kanya ay hindi isang kahihiyan, naiintindihan niya ang isang napakabihirang uri ng lakas ng daw, ang light daw. Sumang-ayon ang isang tao, tumalon at lumapag sa harap ni Jian Mang. Inilabas niya ang kanyang chi at lumakas ang lakas. Si Jian Mang ay mukhang kalmado at walang pakialam. Biglang lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw na biglang gumalaw nang hindi nakikita ng mabilis. Lumitaw ang isang liwanag ng espada, na yumanig sa lahat ng nasa paligid nito. Kailangang ipikit ng mga tao ang kanilang mga mata. Malakas na sigaw ng kanyang kalaban. Pagkatapos, umalangaw ang mga metal na tunog sa gitna ng maraming pagsabog. Ang mga ilaw sa pagputol ay inihagis sa lahat ng direksyon. Nang maghiwa-hiwalay ang mga ilaw, dumudugo ang mga mata ng malakas na cultivator na nakaharap kay Jian Mang. Nabulag siya. Nakita ko ang light daw at nabulag ka. Hindi na ako makakakita ng mga ilaw. Aalalahanan kita, Jian Mang. Sabi ng cultivator. Tumutulo ang dugo ng kanyang mga mata nang tumalikod siya at umalis. Lumapag si Jian Mang sa posteng kinatatayuan niya. Ang pagkaunawa ni Jian Mang sa light daw ay hindi kapanipaniwala, naisip ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Malakas talaga si Jian Mang. Siya ay iba sa mga tao mula sa Tiantay na nakatanggap ng Celestial Evolution Holy Scriptures, gaya ng hindi niya natanggap. Siya ay palaging umaasa sa kanyang sarili upang maging malakas. At dahil bulag siya, kailangan niyang intindihin si Light daw, ito lang ang tanging paraan para makakita siya. Sa tuktok ng hagdanan, isinulat ng mga cultivator ng Great Imperial Palace ang pangalan ni Jian Mang sa Imperial Ranking List. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Nanalo rin si Hao Qinglin sa kalaban. Isang taon na ang nakalipas, naintindihan niya ang reincarnation daw. Mas naintindihan niya ito makalipas ang isang taon. Ang mga taong nahulog sa kanyang reincarnation hole ay hindi na bumalik. Ang cultivator na natalo laban kay Hao Qinglin ay nagsabi. Kinokontrol mo ang lakas ng reincarnation. Sa loob ng 3 taon, tiyak na mapapasama ka sa nangungunang 3 sa Imperial Ranking List. Ang huling 2 miyembro ay inalis sa Imperial Ranking List ni Hao Qinglin at Jian Mang. Ang ilang mga tao ay nagsimulang maunawaan ang lakas ng daw, ngunit hindi ganoon kahusay. Pinalitan din ni Dugo the Winner at Langye ang ilang ranggo na tao. Si Dugo the Winner ay nakapaglabas na ng 3,600 imprint lights. Ang kanyang haring si Chi ay hindi kapanipaniwala, at maaari niya itong gawing napakalaking celestial imprint. Maraming matataas na emperador ang namangha. Ang mga taong may king type na katawan ay hindi kapanipaniwala. Ginamit nilang Ye ang lakas ng mundo para umatake ng paputok. Nanalo rin siya sa ganoong paraan. Maingat na pinanood ni Linfang ang kanyang laban. Salamat sa kanilang mga king type na katawan, ang ilang mga cultivator ay madaling punan ng mga puwang na dulot ng mga pagkakaiba sa antas ng paglilinang. Lahat sila ay hindi kapanipaniwala, at maaari nang mapunta sa top 30. Matapos ang 13 laban, 7 tao ang naalis sa Imperial Ranking List. Ang kaganapan ay hindi pa nagsimula ng maayos, at ang mga bagay ay nagsimula ng magbago. Iyon ang kalupitan ng mundo ng paglilinang, at ng Imperial Ranking List. Gayunpaman, nasa sabik pa rin na tao. Tuwing 10 taon, may mga bagong tao na nakakaunawa sa lakas ng daw at napunta sa Imperial Ranking List. Sinulyapan ni Fang Shantian ang daang tao at umatras pabalik sa taas ng hagdanan. Lumapit si Ren Tianxing. Tumingin siya sa mga tao at nagtanong. Sa daang mandirigma, 33 nakakaintindi ng lakas ng daw, kasama sina Jian Mang at Hao Qinglin, 35 iyon. Kung may nakalimutan man ako, pakisabi sa akin. Naiintindihan ng 35 tao ang lakas ng daw. Dapat ay walang ibang tao sa banal na lungsod. Ang landas ay isang mahirap. Bulong ng karamihan. 35 tao ay wala. Ang banal na lungsod ay napakalaki, at napakaraming mga henyo. Ang banal na lungsod ay isa sa pinakamalakas na lungsod, ngunit 35 emperador lamang ang nakakaunawa sa lakas ng daw. Dahil wala akong nakalimutang sinuman, pakiring ang kampana. Sabi ni Ren Tianxing. Isang napakalaking sinaunang kampana ang lumitaw, at pinatunog ito ng 8 disipulo ng Great Imperial Palace. Ang mga soundwave ay gamulong ng may napakalakas, at nasira ang espasyo. Ang mga tao ay nagkaroon ng sensasyon na sila ay masusuffocate. Ang kampanang iyon ay tinawag na Great Imperial Bell o ang Pathfinder Bell.
Ito ay ginamit upang mahanap ang landas ng isang tao. Hindi ako magsasalita tungkol sa mga patakaran, pareho lang sila ng dati. Kahit na ang pangalan ng kaganapan ay ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List, ang Great Imperial Bell ay para sa mga taong nakakaunawa sa DAO, dahil ang DAO ay ang path. Ang mga hindi makatiis ay maaaring umalis. Maaaring palitan sila ng ibang tao. Kung magpasya kang gamitin pa rin ang kampana, maaari kang mamatay. Ang unang 50 tao lang ang makakagamit nito. Deklara ni Ren Tianxing. Tumingin siya sa daang tao at nagtanong. Sino ang gustong subukan muna? Papunta na ako. May nag-flash forward, ito ay si Zhu Wuji, ika-23 sa Imperial Ranking List. Sige, pakiusap. Ikaw ang mauna. Sabi ni Ren Tianxing na napaatras. Sa tuktok ng Celestial Imperial Pillars, maraming tao ang nakaupong nakakrus ang paa. Nakakatakot ang kanilang chi, ipinikit nila ang kanilang mga mata sa isang solemna at magalang na paan. Sa wakas ay magsisimula na ang araw ng Pathfinder. Si Zhu Wuji ay lumapag sa harap ng kampana, ang kanyang robe ay lumipad sa hangin. Ang mga nasa ilalim ng Imperial Ranking List ay mukhang balisa. Biglang tumalon si Zhu Wuji, ibinuka ng husto ang kanyang bibig, at umungol sa galit. Ang kanyang nakakatakot na sigaw ay tumama sa Great Imperial Bell. Biglang gumalaw ang isang daang ilaw patungo sa daang cultivator. Ang lupa at langit ay nanginginig ng husto. Ang mga damit ng maraming tao ay biglang napunit. Marahas na umiling ang kanilang mga ulo, na para bang sisabog. Ang ilang mga tao ay naglalagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga, sinusubukang hadlangan ang sakit. Si Zhu Wuji ay tumalon muli at binomba ang kampana gamit ang kanyang kamao, galit na sumisigaw. Ang landas ay mahirap, ngunit tatanggihan ko ang mga Diyos upang maging isang walang katulad na cultivator. Muling tumama sa kampana ang kanyang pasabog na sigaw. Dumagundong ang kulog, patuloy na nanginginig ang lupa at langit habang umuusad ang mga soundwave. May hindi makalaban at itinapon. Marahas na damyugo ang kanyang bibig at nagsimulang kumaluskos ang kanyang bungo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1950, pag-unawa sa DAO at sa mga prinsipyo nito. Naglalakad si Zhu Wuji sa landas ng marahas na tunog. Naiintindihan niya ang lakas ng dumadagandong na sound waves, kaya niyang sumigaw at pumatay ng mga tao. Ang Great Imperial Bell ay nagpapalabas ng lakas ng pagsabog. Ang huling 50 tao sa Imperial Ranking List ay hindi maaaring humingi ng kanilang path. Ang sabi ng mga tagamasid sa isa't isa, naunawaan nila ang mga patakaran ng kaganapan. Ang ilang mga tao ay uunlad sa kanilang landas, ang iba ay hindi. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay nanginginig ng husto. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. May impresyon siyang mamamatay na siya. Ang mga mahihinang tao ay aalisin kaagad. May sumabog, bumulwak ang dugo at nahulog siya mula sa tuktok ng haligi. Arg, arg, arg. Ang mga tao ay nagngangalit ng galit sa sakit. Maraming tao ang itinapon, hindi nila kinaya ang kapangyarihan ng DAO. Inilabas ni Hao Qinglin ang reincarnation DAO upang palibutan ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng DAO ay hindi makalusot. Napapaligiran ng mga ilaw si Dugo the Winner. Dumagundong ang kulog, at binomba ng kapangyarihan ng DAO ang kanyang mga imprint, ngunit hindi ito makalusot. Napapaligiran silang Yen ng mga ilaw ng mundo. Nasa ibang mundo siya, hindi siya naapektuhan ng pag-atake. Napapaligiran si Jian Mang ng mga magaan na espada, hindi rin siya maaapektuhan ng kapangyarihan ng DAO. Ang malalakas na cultivator sa tuktok ng Celestial Imperial Pillars ay lumaban sa kapangyarihan ng DAO. Ang mga pinakamahina ay walang tigil na sinaktan, nasugatan o namatay. Sa sandaling iyon, galit na sumigaw si Zhu Wuji. Patuloy niyang inaatake ang kampana, na patuloy na nag-counterattack. Si Zhu Wuji ay biglang itinapon pabalik, umuubo ng dugo. Bumalik siya sa kanyang poste. Naka-cross-legged siya, nasugatan at sinusubukang gumaling. Nawala ang nakakatakot na kapangyarihan ng DAO. Tumaas ang mga silweta sa hangin. Ang mga haligi ng mga nasira ay malaya na, sila ay masyadong mahina upang labanan ang kapangyarihan ng DAO. Natukoy na ang kanilang kapalaran, hindi na nila mahihiling pa ang kanilang landas. Siyempre, maaari nilang tanungin ang kanilang mga katapat mula sa listahan ng pagraranggo para sa mga piraso ng payo. Iyon ay ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Maaaring hilingin ng mga tao ang kanilang path, maunawaan ang mga prinsipyo ng DAO, at maunawaan kung paano umunlad sa path. Ang malalakas na cultivator ng Great Imperial Palace ay patuloy na nagsusulat. Tiningnan ng mga tao ang mga cultivator sa ibaba ng listahan, na hindi na makakabangon sa listahan maliban na lang kung magpakita sila ng mga pambihirang pagtatanghal pagkatapos ng kaganapan. Kakaiba ang Great Imperial Bell na iyon. Malakas ang DAO power counterattacks nito, nasugatan pa si Zhu Wuji, naisip ni Lin Fang. Ang kampanang iyon ay talagang isang mahalagang kayamanan. Sino pa ang gustong subukan at hingin ng kanilang landas? Tanong ni Ren Tianxing. May bagong bumangon sa ere. Si Jin Xingzi iyon. Kumunat ang noo ng mga tao. Nasa top 10 siya, at kinokontrol ang kapangyarihan ng Destructive Gold DAO. Nakakatakot ang kanyang DAO. Ilang tao ang lalaban sa kanyang DAO sa Celestial Imperial Pillars. Tingnan natin kung gaano karaming mga tao ang lalaban, at gaano kakaiba ang Great Imperial Bell. Ipinahayag ni Jin Xingzi.
Marahas na lumipad ang kanyang balabal nang siya ay naging isang nakasisilaw na gintong figure. Ang daming nakatingin sa kanya. Ang ilang mga tao ay naupo muli nang naka-cross-legged at pinakawalan si Chi. Naghahanda na silang labanan ang gintong daw ni Jin Xingzi. Si Jin Xingzi ay napakalakas at may malakas na pagsabog. Kung ang sino man ay pabaya, maaari silang mamatay. Napapaligiran si Jin Xingzi ng gintong baluti. Naglakad siya papunta sa bell, winawagayway ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kapangyarihan sa daw ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol habang pinupukpok niya ang kampana. Isang misteryosong kapangyarihan ng daw ang lumabas mula sa impact. Ang ekspresyon ni Lin Fang ay nagbago ng husto. Nagsimulang maging ginto ang kanyang braso bago niya pinakawalan si Chi at nabali ito. Maghiwa-hiwalay. Naglabas si Lin Fang ng lakas ng Deva Marakalpa para protektahan ang sarili. Ginamit din niya ang kanyang pisikal na lakas. Si Jin Xingzi ay naging isang estatwa ng ginto. Hindi na siya mukhang tao. Inatake niya ang kampana ng 3 beses at 3 beses, ang mga golden light beam ay pumutok. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng pagsabog at dagandong. Ang isang malakas na cultivator ay naging isang gintong estatwa at sumabog, patay. Bumalik. Alam ng ilang tao na mamamatay sila kaya tumakbo sila palayo at tumalon sa poste. May mga taong bumangon, may mga taong namamatay. Sabi ng isang tao sa isang solemna at magalang na paraan. Gayunpaman, ang cultivator na iyon ay nanatiling hindi gumagalaw at hinayaan ng gininto ang enerhiya na palibutan siya. Pinagsusugal niya ang kanyang buhay. Siya ay naroon upang umunlad sa landas. Tumunog na naman ang bell. Ang silhouette ni Jin Xingzi ay naging distorted, na parang maaari siyang sumabog anumang oras. Gayunpaman, mukhang determinado siya at nanatiling nakatayo doon. Ang kanyang chi ay gamulong sa mga alon na galit at sumugod sa kalangitan. Lahat ay namangha. Ang kanyang kapangyarihan sa daw ay nasira na. Gayunpaman, nagdurusa si Jin Xingzi, at ang kanyang anyo ay nasira din. Parang sisabnan siya. Ang kapangyarihan ng daw doon ay mas marahas noong dumating ito sa mga haligi, at siya ang nasa harapan nito. Muli niyang inatake ang kampana. Nag-counterattack ang kampana. Nabasag ang golden armor ni Jin Xingzi, pumutok ang kanyang braso. Naging lubhang mapanganib. Tama na yan. Malakas na sigaw ng isang tao. Ang isang dosenang cultivator sa tuktok ng mga haligi ay labis na nagdurusa. Akala ng ilang tao ay nababaliw na si Jin Xingzi. Gusto nilang tumigil siya. Gayunpaman, hindi napigilan ng paputok na sigaw si Jin Xingzi na magpatuloy. Nagpatuloy siya na parang walang narinig. Patuloy ang pagkaluskos ng kanyang katawan habang patuloy ang kanyang nakakabaliw na pag-atake. Ang katawan ng ibang tao ay nagsimulang kumaluskos, at sila ay namatay. Muling itinaas ni Jin Xingzi ang kanyang braso. Nagsimulang malagutan ng hininga ang karamihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa wakas ay tumigil siya. Ito ay masyadong mapanganib, kahit na para sa kanya. Ngayon, hindi lang ako nandito para hingin ang daan ko. Naririnig ko rin na manood at matuto mula sa iba. Sabi ni Jin Xingzi na napabuntong hininga. Nakahinga ng maluwag ang maraming tao. Gayunpaman, 32 tao ang natangay na at 2 ang namatay. Napakalupit. Ang mga taong iyon ay malalakas na cultivator mula sa Imperial Rankang List, lahat sila ay may talento, ngunit sila ay namatay dahil sa kapangyarihan ng daw. Nakakatakot ang mga cultivator na nasa ng 10. Sa one-on-one na labanan, maaari nilang patayin ang mga nasa ibaba ng listahan sa isang welga. Sa sandaling iyon, ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata, kumislap ang lakas ng kalpa sa paligid niya, at lumitaw ang isang gintong chi. Binuksan niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Naunawaan niya na ang araw na ito ay hindi tungkol sa pakikipag-away. Ito ay tungkol sa isang bagay na higit pa sa isang simpleng away. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Lumapag si Xiu sa harap ng kampana at marahas itong sinuntok. Isang nakakatakot na masamang enerhiya ang gamulong at sinira ang katawan ng mga tao, sinusubukang mabulok ang mga ito. Pagkatapos ng turn ni Jin Xingzi, mahirap siyang pigilan. Dahil sa nabubulok na chi ni Xiu, nagsimula silang mabulok. Napuno ng masamang amoy ang hangin. Ang masamang nabubulok na kapangyarihan ng Dao ay nakakatakot. Inilabas ni Ji Chang ang destructive Dao. Ang lahat ng mga cultivator na Dao ay hindi makakaapekto sa kanya. Parang hindi siya masisira. Inilabas ni Ying Cheng ang magulong kapangyarihan ng Dao, isang puyo ng tubig ang lumitaw sa kanyang paligid at ang nabubulok na lakas ng Dao ay nawala sa puyo ng tubig. Ang stone cultivator ay tila hindi rin magagapi, si Zhu Shenfeng ay napapalibutan ng mga snowflake, ang kapangyarihan ng Dao ay patuloy na nagyayelo. May ibang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Chu Chunkyu. Wala siyang nagawa, hinigop niya lang ang kapangyarihan ng Dao at pinadaloy ito sa buong katawan niya. Nakakatakot ang top 10. Ang kapangyarihan ng Dao ng Great Imperial Bell ay hindi nakakaapekto sa kanila. Sino ang mananalo sa one-on-ones? Nagpanukala ang mga manunood. Napakabilis, mas marami pang tao ang napilitang palayo sa mga haligi. Pagkatapos ng maikling panahon, 50 tao na lang ang natira.